Chapter 1. Malakas na tunog ng orasan ang umalangaw-ngaw sa buong kwarto ni Sanya. Tumutunog na ang kanyang alarm clock, hudyat na dapat na siyang gumising at bumangon, ngunit tila walang respond ang dalaga. Maya-maya nararamdaman niyang may humahatak ng kumot na nakapulot sa katawan niya. Sanya, anong oras na? Gumising ka, napapasok ka pa, naghanda na ko ng almusal natin. Panggigising ng binatang si Ivan habang nagto-toothbrush ito. Heyoy, inaantok pa ko, reklamo ng dalaga, ngunit pilit siyang pinapatayo ng kanyang kaibigan na si Ivan kaya wala siyang nagawa kundi bumangon at umupo sa harap ng lamesa, ngunit nakapikit pa ang mga mata nito. Nilapitan siya ni Ivan para pitikin ang kanyang noo para sa ganon ay mahimasmasan na ito. Aroy, ang sakit nun ah. Nakasimangot na hinaing nito at samubo ng isang pirasong hotdog. Magkasama nang lumaki si Sanya at Ivan sa loob ng bahay, ampunan maaga na sila naulila sa kanilang mga magulang. Nang sila ay makalabas sa bahay ampunan ay nagsama din sila sa isang bahay dahil magkapatid na turingan nila sa isa't isa, kaya kampante sila na magkasama palagi. Sabay na pumapasok ang dalawa ngunit magkaiba ang kanilang trabaho, si Sanya ay isang hotel staff samantala si Ivan ay isang delivery man. Habang naglalakad ang dalawa sa kalsada papasok sa kanilang trabaho ay masaya sila nagkukwentuhan. Ano gusto mo lutuin kong ulam natin mamaya? Seryosong tanong nito sa dalaga. Syempre alam mo na, yung paborito kong chicken curry. Hindi ka pa ba nagsasawa doon? Aniya ni Ivan, bakit naman ako magsasawa sa luto mo? Napakasarap mo kaya magluto. Napangiti na lang ang binatang si Ivan at hinimas ang ulo ng dalaga. Nagpatuloy silang dalawa sa kanilang paglalakad. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, napansin ni Ivan ang isang kotse na tila nawawala sa linya ng kalsada. Agad niyang iniwas ang dalaga dahil patungo ang kotse sa kinaroroonan nito. Tinulak ni Ivan ang dalaga, dahilan para mapaupo ito. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Sanya, unti-unti niyang nilingon si Ivan ngunit nakita niya itong may dugo sa ulo at wala nang malay nang nakahandusay sa kalsada. Sandaling naging tahimik ang lahat, unti-unti dumami ang mga nakalibot na tao sa kanila, tumulo ang mga luha ni Sanya. Agad niyang nilapitan ang kaibigan na si Ivan, umiyak nang umiyak ang dalagagang sa madala ang binata sa ospital. Nag-antay si Sanya ng balita mula sa doktor na nag-assist kay Ivan. Makalipas ang isang oras lumabas na ang doktor, bakas sa mukha nito ang lungkot. Malungkot niyang ibinalita sa dalaga na hindi na nila ang nailigtas ang buhay ng binata. Napaupo na lang ang dalaga sa sahig, hindi niya matanggap ang pagkawala nito. Sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi siya makapaniwala. Habang tinatitigan nito si Ivan na wala ng buhay, bumalik ang lahat ng masasayang alala nila simula nung nasa bahay ampunan pa lang sila. Bigla niya naalala ang pangako niya sa kanyang kaibigan na kung mamatay man ito gugustuhin pero ni Ivan na maging isa siyang bayani kahit sa huli nitong sandal. Masakit man para kay Sanya na tuparin ang kahilingan nito ay nagdesisyon siya na i-donate ang puso at mga mata ng binata. Isang mahigpit na yakap na lang ang magagawa ng dalaga para kay Ivan, hindi niya alam paano ba siya makakapag-umpisahan ulit. Paano siya gigising sa umaga na wala si Ivan, wala nang hihila ng kumot niya sa tuwing tinatamad siyang bumangon, wala na din pipitik ng noo niya. Sobrang hirap tanggapin ang mga pangyayari, lubusan na siyang iniwan ng mga mahal niya sa buhay. Muli naman nakaramdam ng pagsisi ang dalaga, sinisisi niya ang sarili sa lahat ng nangyayari sa kanya. Pakiramdam niya napaka-malas niyang tao, halos ng mahal niya ay kinukuha sa kanya. Kahit lumipas na ang maraming taon na natili peren bangon got ang lahat. Nagpatuloy si Sanya sa kanyang buhay, ang mga araw na noon ay special sa kanya ay naging isang ordinaryo na lang. Naging malungkot ang takbo ng buhay niya, sa bawat mga araw na dumaan ay hindi sapat para bigyan niya ng pag-asa ang sarili niya. Ilan beses nang tinangkang magpakamatay ni Sanya ngunit lagi siyang bigo. Kahit sa panaginip niya ay binabalikan siya ng mga pangit niyang alala. Gabi-gabi na lang siya binabangot, walang tigil ang pag-iyak niya. Lagi mo tatandaan, nasa tabi mo lang ako Sanya, hindi kita pababayaan. Pangako mo, yan, Ivan, walang iwanan, ikaw ang magiging superhero ko? Oo naman, darating ako sa oras ng kailangan mo ng tulong ko. Naalala ni Sanya lahat ng mga pinanggako ni Ivan ngunit hindi na ito matutupad dahil nawala na din ito sa kanya. Nang mamatay ang mga magulang ni Sanya sa kamay ng isang tao na di pa nakilala ay naging makasalimot ang naging buhay niya,
naging batang palaboy siya walang araw na nagugutom siya ngunit wala siya magawa. Nang mapadpad siya sa bahay ampunan doon niya nakilala si Ivan. Hindi siya pala kaibigan noon lahat ng bata sa bahay ampunan ay ayaw sa kanya dahil ayaw niya makisama dito. Bukod si Ivan lamang ang naglakas loob na kausapin siya at kulitin araw-araw. Hindi niya akalain na pati ito ay kukunin sa kanya pakiramdam niya pinagkaaitan siya ng Diyos. Pinipilit niyang maging positibo sa buhay pinilit niya mag-move on sa lahat ng nangyari sa kanya. Sa paglipas ng 5 taon, isa ng concierge si Sanya sa isang sikat na hotel sa Manila. Nakapagtrabaho siya ng mahusay kaya napaunlad niya ang kanyang posisyon sa trabaho. Nag-focus siya sa araw-araw na responsibilidad niya sa buhay, naging active din siya sa pagtulong sa mga bata sa bahay ampunan. Buwan-buwan siya na bisita sa bahay ampunan para bigyan ng mga regalo ang mga bata. Nagpakabisi siya sa lahat ng bagay madalas niya din puntahan ang bundok na kung saan pinangarap nilang akyatin magkasama ni Ivan, kahit mag-isa na lang siya umakyat sa bundok ay masaya pa rin siya dahil masaya niyang tinatanaw si Ivan sa ibabaw ng bundok. Maraming naganap na pagbabago sa buhay ng dalaga. Naging aktibo siya sa lahat ng bagay. Lahat ng pangarap nila ni Ivan ay mag-isa niyang tinupad. Taon nang lumipas, ang lahat ay nananatiling sariwa kay Sanya. Pinipilit niya pa rin na mabuhay ng normal. Nakakasabay pa rin siya sa araw-araw na nangyayari sa kanyang buhay. Mag-isang tinatahak ni Sanya ang madilim na daan patungo sa kanyang bahay. Naalala niya na parang kailan lang ay sabay nilang tinatahak ang daang leon. Sa kanyang paglalakad 3 putok ng baril ang kanyang narinig dahilan upang mapaupo siya. Kahit takot na takot siya ng mga sandaling iyon, pinilit niya pa rin tumayo at naghanap siya ng matatagwan, ngunit may biglang dumakip ng kanyang bibig. Sandali natigil sa paghinga ang dalaga ramdam na ramdam niya ang paghinga ng isang strong hero na nasa kanyang harapan. Huwag ka maglinggay kung ayaw mo patayin kita. Banta ng strong hero sa dalagang si Sanya, tinutok nito ang baril sa dalaga sige mas maganda pa nga patayin mo na lang ako para matapos na ang kalungkutan ko. Umiiyak na pagkakasabi ng dalaga na pakunot na lang ng noo ang strong hero dahil hindi niya akalain na mas nanaisin pa nitong mamatay. Nanatili silang dalawa sa ganang posisyon dahil may 3 kalalakihan na armado na tila ang stranggerong lalaki ang hinahanap ng mga ito. Maya-maya pa ay umalis na rin ang mga kalalakihan kasabay noon ang pagbaksak ng katawan ng strong hero. Nagulat ang dalaga, nakita niyang duguan ito at bigla na lang nawala ng malay. Kahit pa natakot ang dalaga ng mga sandaling iyon, pinilit niya pa rin tulungan ang lalaking dumakip sa kanya. Dinala niya ito sa pinakamalapit na ospital. Ikaw ba ang nagdala sa kanya dito hiha? Tanong ng doktor at agad naman tumayo si Sanya sa pagkakaupo niya sa waiting area. Opo, Doc, pero hindi ko po siya kilala kaya sana kayo na lang po kumontak sa mga kamag-anak niya kailangan ko na po kasi umalis, pasyensya na po kayo. Sige. Hiha okay naman na siya ngayon, kami na ang bahala sa kanya. Mabilis na umalis si Sanya sa ospital ayaw niya na magtagal doon. Hanggang sa pag-uwi niya, hindi niya pa rin maunawaan ang sarili niya. Tinatanong niya ang sarili niya, bakit nagawa niyang tulungan ang taong nagbanta ng buhay niya. Habang nag-toothbrush siya, naalala niya ang mabangong amoy ng strong hero na iyon. Kahit madilim ang paligid naanagan niya pa rin ang matangos na ilong nito. Natanong niya ang sarili niya, bakit nagawa niyang tulungan ang taong nagbanta ng buhay niya. Kinabukasan, unti-unti minulat ng isang lalaki ang kanyang mga mata bumungad sa kanya ang 4 na kalalakihan na nasa gilid ng kanyang higaan. Asan ako? Nang hihina nitong tanong at nilibot niya ang kanyang paningin narito po kayo ngayon, boss, sa ospital na double cruise po tayo ni Spencer. Sagot ng kanyang tauhan. Si Gino ang stranggerong dumakip sa dalagang si Sanya, isa siya sa mga pinakamasamang mafia boss. Marami silang mga illegal na gawain mapalabas man o loob ng bansa. Nagsusupply din ng matatas na kalibre ang kanilang organisasyon. Isang malakas na katok ang pumutol sa kanilang usapan. Isang galit na matandang lalaki ang pamasok sa silid. Panipi. Alam mo ba kung ilan milyon ang nawala sa atin, dahil pabaya ka, galit na bungad nito kay Gino. Mas mahalaga pa ba ang milyon na nawala sa atin kesa sa buhay ng anak nyo? Nadismayang tanong ni Gino sa ama. Hindi ko kasalanan, kung nangyari sa'yo, yun pabaya ka.
Sa susunod na gumawa ka ng plano ng hindi ko alam itatakwil na kitang anak ko. Napatunayan ni Gino na mas may halaga pa sa kanya ang yaman ng ama kesa sa buhay niya. Bata pa lang hindi na naramdaman ng binata ang pagmahal ng kanyang ama. Maaga namatay ang kanyang ina kaya maaga siya naulila sa pagmamahal ng ina kahit minsan hindi niya naramdaman na mahalaga ang buhay niya sa kanyang ama. Ang organisasyon na pinamumunuan ng kanyang ama ay nakatakdang ipamana sa kanya, kaya't ayaw na ayaw ng ama niya na nagkakamali siya sa mga transaksyon nila. Malaki ang obligasyon niya bilang isang mafia boss. Kahit nais man niyang mabuhay ng normal malayo sa buhay na kinagisnan niya ay wala siya magagawa dahil ito na ang kapalaran niya. Ilan araw lang makalipas nang makalabas si Gino sa ospital, agad niya pinahanap ang traidor niyang kaibigan na si Spencer. Ngunit ito ay nakalabas na ng bansa. Mas lalong lumalim ang hidwaan ng mag-ama dahil milyon ang nakuha sa kanila ni Spencer. Hindi madali mag-accomplish ng isang transaction kaya't ganun na lang ang galit ni Don Rafael sa kanyang anak na si Gino. Hindi pa lubos na nakare-recover si Gino mula sa tama ng baril sa kanyang katawan. Ngunit may mga transaction pa siya na dapat matapos agad. Nakahanda na ba ang lahat ng gagamitin natin na armas? Tanong nito sa kanyang tauhan. Opo, boss. Hinanda na po namin lahat ng gagamitin natin. Agarang sagot nito. Huwag kayo titigil sa paghahanap ng information tungkol kay Spencer. Hayop siya, siguraduhin ko na sa kamay ko siya mamatay. Nanggigil na sabi nito at sinimulan niya ng hampasin ang golf ball. Magkaiba ang mundong kinabibilangan ni Gino at ng dalagang si Sanya ay nakatakda peren mag-cruise ang kani-kanilang mga landas. Lingid man sa kanilang kaalaman na may malalim silang ugnayan, dahil si Gino ang nakatanggap ng puso ni Ivan, kaya hindi maunawaan ng binata ang kakaiba niyang naramdaman ng mga sandaling mag-cruise ang landas nila ng dalaga. Napag-alaman ni Gino na ang babaeng pinagbantaan niya ng buhay ay siyang nagdala sa kanya sa ospital. Ngunit hindi moari ni Gino ang mukha ng dalaga, kahit anong pilit niyang alalahanin pagod na kasi siya ng gabing iyon at nang lalabo na rin ang kanyang mga mata kaya hindi niya maalala ang mukha ng dalagang nagligtas sa kanya. Nagtungo si Sanya sa isang matirek na bundok. Madalas siya magpunta dito dahil isa ito sa mga pinangarap nila ni Ivan ang umakyat ng bundok, ngunit siya na lang ang mag-isang tumyupad nito. Habang inaakyat ng dalaga ang bundok muli na naman siyang nakarinig ng malakas na putok ng baril pakiramdam niya malapit lang ang kinaroroonan ng putok na yun. Agad naglakbay ang dalaga upang hanapin ang pinagmulan ng malakas na putok ng baril. Sa kanyang paghahanap nakita niya ang dalawang lalaki at may hawak ng baril ang isa dito at nakatutok naman sa isa pang lalaki. Mapupunta ka din sa impyerno Gino, hayop ka, pinatay mo kapatid ko. Galit na sabi ng lalaking may hawak na baril. Ha, iputok mo na, di ako natatakot mamatay. Isasama pa kita sa impyerno. Pang-asar ni Gino sa lalaki kaya pinaputukan siya nito sa paa, ngunit hindi natinag si Gino at mang-iyak babarilan siya nito ulit, agad kumuha ng bato ang dalaga at binato niya sa ulo ang lalaking may hawak ng baril. Nagulat si Gino nang biglang hawakan ng dalaga ang kamay niya at sabay silang tumakbo. Walang ka-idea si Gino sino ba at kung ano ba ang ginagawa ng babae na ito sa gantong lugar. Sino ka ba? Nagtatakang tanong ni Gino sa dalaga. Importante pa ba yun? Kailangan natin makatakas, bilisan mo na, nagmamadaling nitong tugon sa binata. Nagpatuloy sila sa kanilang pagtakbo hanggang narating nila ang taas ng pool at wala na silang iba mapupunta dahil tubig na ang kanilang babaksakan. Samantala, sa kanilang pagtigil agad nakasunod ang kalaban sa kinaroroonan nilang dalawa. Wow naman, kahit sa huli ng buhay mo, demonyo ka, may tagapagligtas ka peren. Pero malas nyo lang dahil mamatay din kayo at dahil pakyamerikang babae ka isasama nakita ha. Isang nakakabinging halakhak nito at tinutok na nito ang baril sa dalawa, na pabuntong hinangga na lang si Sanya. Ito na ba ang katapusan ng buhay niya? Hinawakan ni Gino ang kamay ng dalaga kasabay sa pagputok ng baril ay ang paglundag nila sa tubig. Nagulat ang dalaga sa ginawang yun ng binata. Hindi nila alam saan sila dadalhin ng tubig. Parehong nawala ng malay ang dalawa, buti na lang may isang matandang lalaki ang napadpad sa kanilang kinaroroonan, dinala sila sa bahay nito. Kinagabihan, nagising si Gino sa kanyang masamang panaginip, agad siyang napabalikwas sa kanyang pagkakahiga. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang kanang braso dahil nataman siya ng baril sa kanilang pagtalon.
Pagtangin niya sa kanyang gilid, nakita niya ang dalagang walang malay at napansin niya rin ang sugat nito sa noo. Gising ka na pala Iho, kamusta ang lagay mo? Pag-aalalang tanong ng matanda, kamusta na po siya? Nag-aalala namang tanong ng binata. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala dahil ayon sa matanda kanina pang walang malay ang dalaga. Malayang napagmasdan ni Gino ang magandang mukha ni Sanya. Hindi niya akalain na may isang babaeng maglalakas loob na iligtas siya sa kamatayan, pero nagtatalo ang isip ng binata ayaw niya magtiwala sa kung sino man kaya iniwas niya na lang nagtingin sa dalaga. Kinabukasan, nang magising si Gino ay agad niyang hinanap ang dalaga dahil wala na ito sa kinaroroonan. Nagtungo si Gino sa labas ng kubo, dahil hindi niya natagpuan ang dalaga sa loob. Habang naglalakad siya nakita niya ang isang babae na nakatayo sa ilalim ng puno nilapitan niya ito. Napatitig ang binata sa mga mata ng dalaga nang humarap ito sa kanya. Hindi niya may kakaila na may taglay na kagandahan ang dalaga. Gising ka na pala, kamusta ang lagay mo? Tanong ng dalaga habang hinahawi nito ang buhok niya. Sino ka ba? Pinadala ka ba ni Spencer? Para matiyak na patay na ako. Nakakabanes na pag-uusisa nito sa dalaga kaya sumimangat si Sanya. Wala ako alam sa sinasabi mo, tumulong ako, sige papasok na ko sa loob. Nang aakmang aalis na si Sanya bigla siyang hinawakan na mahigpit ng binata at nagulat siya sa ginawa nito. Mission mo ba na akitin ako at maging spiya? Bakit di mo umpisahan ngayon? Panglinsalto nito at nilapit ang mukha niya sa mukha ng dalaga. Sinampal ni Sanya si Gino dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi nito at pang-iinsulto ito sa kanya. Aray bitawan mo ko kung alam ko lang na ganyan pala ugal mo, sana di kita tinulungan. Nalinis na pagkakasabi ng dalaga at nilisan nito ang binata. Nasaktan siya sa mga sinabi ni Gino, napaiyak siya ng mga sandaling iyon, hindi niya inaakala na magaspang pala ang pag-uugali ng binata. Takot magtiwala si Gino kaya akala niya pinadala si Sanya bilang isang spiya. Ramdam niya na nasaktan niya ang dalaga pero pinipilit niya na maging masama dito. Isa siyang mafia boss, masama ang imahe niya sa lahat ng tao kaya gusto ni Gino panandagan ang bagay na iyon, sa mundong kinagagalawan niya hindi siya pid magbigay ng tiwala. Kahit na iligtas na ng dalaga ang buhay niya ay hindi niya magawang magtiwala. Pansamantala, tumuloy ang dalawa sa maliit na bahay ng matanda dahil wala pa sila mayengiyan ng tulong para makauwi sa Maynila kaya pansamantala nilang pakikisamahan ang isa't isa. Isang araw, sinundan ni Gino ang dalaga hanggang sa mapadpad sila sa isang falls. Nakita niya ang dalaga na lumublab sa tubig. Nakita ng binata ang magandang hubog ng katawan ng dalaga. Agad niyang nilihis ang kanyang paningin sa dalaga. Maya-maya pa, napansin niya na ang tagal umahan ng dalaga. Kaya nangamba siya, agad niya itong nilapitan sa tubig. Bagaman hindi niya aminin ang pag-alala niya ay baka sa mukha niya ang pag-aalala sa dalaga. Nagulat siya nang biglang sumulpot ito sa harap niya. Sandali tumigil ang paghinga ni Gino, napagmasdan niya nang malapit ang mukha ni Sanya. Ang ganda ng mga labi ng dalaga, kahit sinong lalaki ay nanaisin itong maangkin. Nawala si Gino sa kanyang ulirat dahil tila isang diyosa ang nasa harapan niya. Ilang segundo din nakatitig ang mga mata ni Gino sa mukha ni Sanya. Nang matanto niya na matagal na siyang nakatitig sa dalaga agad siyang umiwas ng tingin dito. Bakit ka ba nandito? Nagtatakang tanong ni Sanya. Wala ka pakialam kung nandito man ako, it's none of your business. Masungit na tugon nito sa dalaga, baka naman sinusundan mo ko, teka may binabalak ka sakin no? Paghihinala ni Sanya at agad niyang tinakpan ang kanyang katawan upang maprotektahan. How, wag ka nga patawa dyan, di ko pag-iinterasan yang katawan mo kahit sa panaginip, panglinsalto nito sa dalaga at umahan ito sa tubig. Sa pamamalagi nila sa lugar na iyon ay walang araw na hindi nagbangayan ang dalawa. Pareho sila walang mga tiwala sa isa't isa. Habang naglalakad ako papunta sa payag na kubo ay naiisip ko na naman ang kaibigan kong si Ivan. Siguro hindi ako mahihirapan ng ganto kung siya ang nakasama ko sa lugar na ito. Hindi ko alam na magiging kalbaryo lang buhay ko kasama ang lalaking walang utang na loob. Nang makarating nako sa payag na kubo, nakita ko na natutulog pala ang antipatikong lalaki na iyon. Gusto ko sana magpahangin kaso naunahan niya na pala ako. Napansin ko ang ganda pala ng pilak mata nito at yung mga labi niya mapula-pula, di ko malwasan na hindi siya pagmasdan. Hindi ko alam bakit parang namagnet ang mga mata ko sa kanya.
Naisip ko baka mamaya magising ito at pag-isipan na naman ako ng masama. Kaya nagdesisyon na ako umalis ngunit hindi pa ako nakakahakbang palayo naramdaman ko na may humawak sa kamay ko at hinatak ako nito, dahilan para magkadikit ang mga katawan namin. Nakaramdam ako ng kakaibang pamamanhid sa katawan hindi ko matukoy kung ano ba ito. Ngayon mo sabihin sakin na wala kang pinaplano, pumunta ka ba dito para akitin ako? Panglinsalto nito sakin at pinilit kong makawala sa mga bisig niya ngunit sadyang malakas siya kaya napailalim ako at mas nilapit nito ang mukha niya sa mukha ko. Amoy na amoy ko ang hininga niya, hindi ko alam kung hihinga pa ba ako ng mga sandaling iyon. Nababaliw ka na, bitawan mo ko. Pasigaw kong pagkakasabi ngunit ngumiti lang ito na tila ng asar. Tatapusin na natin ang mission mo, pang-asar nito sakin at nang unti-unti niyang nilalapit ang labi niya sa labi ko at din ako nagdalawang isip na kagatin siya sa kamay. Agad-agad niya akong nabitawan kaya nakatakbo ako takot ako ng mga sandaling leon. Hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang mga luha ko. Tumulong lang naman ako pero bakit ganito ang ginagawa niya sakin, hindi ko deserve ang gantong trato. Pumasok agad ako sa kwarto at dun ko iniyak lahat ng bigat sa dibdib ko. Maya-maya pa narinig ko na tinatawag ako ni Manong ang may-ari ng bahay. May maganda daw siyang balita para sa amin kaya agad kong pinunasan ang luha ko at tinungo si Manong. Paglabas ko nandun din ang bastos na lalaki na yun. Binalita sa amin ni Manong na isasabay niya kami sa kaibigan niya pauwi ng Maynila kaya pinaghahanda na kaming dalawa. Nakahinga ako ng malalim dahil makakaalis na rin ako sa lugar na yun ayuko na makasama ang bastos na lalaking iyon. Maaga pa lang ay sinundo na kami ng kaibigan ni Manong upang isabay pa Maynila. Wala kami kibuan dalawa hanggang sa makarating na kami ng terminal papantang Maynila. Nang makarating kami ng Maynila nagkatinganan pa kaming dalawa bago namin talikuran ang isa't isa. Hindi ko alam pero bakit tila nalulungkot ako. Nang nagkatalikuran na kami narinig ko ang mga salitang salamat mula sa kanya. Gamaan ang pakiramdam ko ng mga sandaling iyon narinig ko na din ang mga salitang iyon mula sa kanya. Salamat sa pagligtas ng buhay ko, ito na ang huling araw na makikita kita, isipin mo na di mo ko nakilala burahin mo ang pagkatao ko sa isipan mo. Kung magkikita man tayo ulit ay troto mo ako na parang hindi mo kilala. Hindi ko nauunawaan ang nais nito bakit niya sakin sinasabi ang mga bagay na yun. Pagkatapos niyang sabihin ang mga nais niyang sabihin sakin ay tuluyan na siyang lumayo sakin. Sang-ayon din naman ako sa nais niyang gawin ko. Hindi ko kilala ang pagkatao niya kaya dapat lang naburahin ko na lang siya sa mga alala ko at isipin na hindi ko siya nakilala kailanman. Paano ko ba uumpisahan ang lahat? Ilang araw akong nawala sa trabaho hindi ko alam kung may babalikan pa ba akong trabaho kailangan ko mag-submit ng napakahabang report. Nang makauwan ako sa bahay dun ko naramdaman lahat ng pagod ko. Kung nandito lang sana si Ivan sana may tagmasahe ng ulo ko, miss na miss ko na talaga siya sana natatanaw niya ako ngayon. Humiga ako sa kama ko at napatitig sa kesem bigla na lang lumabas ang mukha ng antipatikong lalaki na yun bakit ko ba kasi siya naalala. Hindi nabubure sa isip ko yung mukha niya hindi ko siya type mas lalong hindi ko siya gusto dahil bastos siya at masungit kaya bakit ko ba naiisip ang mukha niya. Ang gulo-gulo ng utak ko hanggang sa pag-toothbrush ko bakit bigla ko na lang maalala mga labi niya yung pilik mata niya. Hey mababaliw na yata ako bakit ganto bakit? Nilabas ko lahat ng lumang gamit ni Ivan para kahit papaano maiwas ko ang isip ko sa antipatikong lalaki na yon. Sa pagkakalkal ko sa gamit ni Ivan may nakita akong kwentes na may heart na pindan binuksan ko yon. Nakita ko ang litrato ni Ivan kasama ang isang may edad na babae iniisip ko siguro ay siya ang ina ng kaibigan ko. Binalik ko din naman sa pagkakatago ang mga gamit niya. Humiga ako nagpatugtog ng worship song hindi ko alam bakit hirap ako matulog ng gabing iyon. Gustong gusto ko na talaga matulog pero di ko alam kung paano. Nang makauwi ako sa Maynila, dumaritso ako sa mansyon ng aking ama upang ipaliwanag ang pagkawala ko. Kahit hindi pa ako nakakapasok ng lubusan, naririnig ko na ang galit na boses nito. Napaka-inutil niyong lahat, hanggang ngayon, wala pa kayong nakukuha na impormasyon kung nasan si Gino, kung buhay pa ba siya. Tuldok-tuldok. Galit na sermon nito sa mga tohan namin. Nang binuksan ko ang pintuan lahat ng tohan namin nagulat sa pagbabalik ko.
Buhay na buhay pa ko, Papa, nakangiti kong pagkakasabi at nilingon ako ng aking ama. Nakita ko ang galit na mukha nito, agad-agad itong lumapit sa akin at sinuntok ako sa mukha. Siraulo ka nga, nakukuha mo pang ngumiti pagkatapos mo pabayaan lahat ng transaksyon natin na babaliw ka na. Sobra-sobra ang galit sa akin ni Papa dahil sa kapabayaan ko pinilit kong maging kalmado ng mga sandaling iyon. Isang ngiti peren ang tinugon ko sa kanya habang pinupunasan ang dugo sa labi ko. Alam kong walang halaga ang buhay ko sa ama ko, isa lamang akong investment sa mga negosyo niya. Ang ganda naman ng pag-welcome niyo sa pagbabalik ko, Papa. Na-appreciate ko kayo. Mas lalong nabanes ang ama ko sa mga sinabi ko kaya mahal niya kong sinuntok at nakita ko ang pag-aalala ng mga personal kong tohan. Hindi na ko umaasa na mag-aalala sa akin ang ama ko dahil wala lang ako sa kanya, pero kahit ganun never ko siyang tinalikuran. Sa pagbabalik ko ang dami palang nakapending na transaction at appointment na ako ang may responsibilidad. Gaganapin pala sa susunod na araw ang schedule ng pag-uusap namin ng matalik na kaibigan ni Papa na si Mr. Garcia. Uuwi na ang pangalawang anak nito na galing USA, si Daisy, ang babaeng anak ni Mr. Garcia na nakatakda kong pakasalan. 18-year-old pa lang ako nagkaroon na ng arranged marriage sa pagitan namin dalawa. Sa pilitan man ito wala ako magagawa dahil sa mundong ito ay hindi ako malaya makapagdesisyon para sa sarili ko. May malaking hotel na pagmamay-ari si Mr. Garcia, isang hotel na sikat sa Manila. Marami din mga negosyo si Mr. Garcia at isa ito sa member ng aming organization. Gusto ni Papa na mas lumawak pa ang organization na pinamumunuan niya at alam niyang malaki ang maltitulong ni Mr. Garcia once na may kasal kami ng anak nito. Mas lalim kasi ang ugnayan nila ni Papa. Masakit man para sa akin na isa lamang akong investment sa lahat ng negosyo ni Papa at tinanggap ko na lang na ganito ang kapalaran ng isang mafia boss. Hindi malaya sa lahat ng oras walang tao pangangarapin ang buhay na mayroon ako. Gusto ko maging malaya ngunit hindi mangyayari yun. Makalipas ang isang araw, abala ang lahat ng buong staff ng Enchanted Hotel dahil may VIP guest sila ngayon. Darating ang future son-in-law ng CEO ng hotel kaya dapat lahat ng staff ay presentable at perpektong haharap sa kanilang panauhin. Isa si Sanya sa staff ng hotel na pagmay-aari ni Mr. Garcia. Isang concierge ang dalaga sa hotel at siya din ang napili ng kanilang manager para mag-assist sa kanilang VIP guest. Maaga pa lang naghanda na ang dalaga para sa pagharap niya sa guest. Maging handa kayo, 1 minuto na lang darating na ang future son-in-law ng CEO. Ayusin natin lahat ang ating mga trabaho. Seryosong paalala ng manager sa buong staff. Ilan minuto lang. Ang lumipas dumating na ang future son-in-law ng CEO ng hotel. Nagulat ang lahat sa pagpasok nito sa lobby entrance ng hotel. Bumungad sa kanilang harapan ang napaka-gwapong mukha nito. Samantala, nang laki ang mga nisanya nang makita si Gino. Hindi niya inaasahan na ito pala ang kanilang guest. Agad iniwas ng dalaga ang kanyang mukha, ngunit huli na dahil nakita na rin siya ni Gino. Sandaling huminto si Gino sa harapan niya at nagpigil siya ng paghinga. Hindi niya alam paano ba niya ito la-approach. Bahagyang tumingin sa kanya si Gino ng ilang sekundo. Maya-maya nagpatuloy din ito sa paglalakad papasok ng hotel. Wow, napakagwapo maman pala ng future son-in-law ng CEO natin. Namamanghang sabi ng isang staff ng hotel. Kaya nga, napakagwapo niya, pero teka lang, napansin mo ba? Tumingin siya sa iyo, Sanya. Hindi mo ba napansin? Nagulat si Sanya sa tanong nito ngunit hindi niya pinahalata na kabado siya. Nako, ano ka ba? Sa iba siya nakatingin, bakit naman ako titignan nun? Palusot nitong tanong. Nang magkaroon ng break agad-agad nagtungo si Sanya sa comfort room. Doon niya ilalabas lahat ng hininga niyang pinigil ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na agkikita pa sila ni Gino sa ganung sitwasyon. Inisip niya paano ba siya haharap dito, siya pa naman ang naka-assign na mag-a-assist dito. Habang nasa comfort room siya, inaral niya na kung paano siya magiging formal sa binata ng hindi kinakabahan. Kailangan niya magpanggap na hindi niya ito kilala, kailangan niyang magawa ng tama ang kanyang trabaho. Nakailang inhale at exhale na siya para lang maging kalmado siya. Nang makalabas na siya ng comfort room, pinatawag siya ng manager niya upang polalahanan na gawin niya ng maayos ang kanyang trabaho. Kailangan masatisfied ang VIP nila sa kanilang serbisyo. Pinapunta na ang dalagang si Sanya sa rooftop ng hotel na kung nasaan nandun ang kanilang VIP guest.
Bago pa man tuluyan umakyat ng rooftop ang dalaga, isang malalim na hinga ang kanyang pinakawalan at pumasok na siya sa pintuan papunta sa kinaroroonan ng guest nila. Nilibot ni Sanya ang mata dahil hinahanap niya si Gino. Tinunggo niya ang isang VIP seat kung nasan si Gino. Nakaupo lang ito habang umiinom ng wine. "Good afternoon po sir, ako po ang mag-a-assist sa inyo ngayong araw." Nakangiting bungad nito kay Gino. Tumitig ng matagal sa kanya ang binata dahilan para may lang siya dito. "Tawagin mo ang manager mo pakisabi palitan ang mag-a-assist sakin." Nagulat si Sanya sa mga sinabi nito, hindi niya alam bakit ganto makitungo sa kanya ang lalaking ito.